Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no, ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news, yes. May TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami, yung mga kaalyado namin tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin. Galing na sa universe. So, para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there?